Kumusta po ang pag-ibig? So last Sunday, pinag-usapan po natin ang 1 John 3:18. Ay, sus ko po, Panginoon, hindi Gen Z. Pag nawala na sa hulog, hindi na alam. So, pinag-usapan po last Sunday is all about love and action. Sabi po ni Pastor Chris sa 1 John 3:18, ang pag-ibig daw hindi dapat sa salita, may kasamang gawa at ito ay totoo. Sige nga, ulitin mo, sabihin mo sa katabi mo, mahal kita. At dagdagan mo, sabihin mo, bekenemen. Kasi may action daw eh. Okay? May action daw. So, ngayon po, pag-uusapan natin ay napakaganda pa rin, ano? Sino po dito naniniwala, sabi doon sa sinabi doon ni Pastora Krista, love, hindi basta lang salita, kailangan may gawa, may action, totoo. Talaga naman kailangan yon kasi masarap pong magmahal na merong action. At truly po, ang sarap pong sabihin po ngayong pong hapon na kaya nating magmahal na merong action at merong katotohanan. Sabi ko kanina pong umaga, meron namang taong kapag nagbanggit ng totoo, pag palagi na pangit sila. Ayoko ako. Okay? Pag sinabing totoo, pag sinabing totoo, may love, hindi siya harsh. Tama. Hindi siya offended. Hindi siya nakakapanghusga. Ramdam mo sa tao yung pag umimik sa'yo ng totoo. Pag balang na, huy, alam mo, ba't ka ganyan? Yung parang chuchu, ganon. Pag sinabi yun at may love, hindi ka nasasaktan. Bakit? Alam mo, ang concern siya. Tama po ba? Pero may ibang taong pag nasabi ng pangit, tama namang totoo. Pero bakit kaya ang sakit? Kasi minsan, hindi siya concern. Ang gusto lang niya, mapahiya. Pero sabihin mo sa katabi mo, concern ako sa'yo. At sabihin mo sa kanya, bakit ang ganda mo ngayon? Ba't ang gwapo mo ngayon? Okay. So, napakasarap po na magmahal ng may gawa at mayroong katotohanan. Ano po? And, ito po yung naririnig nating salita. Sabi doon, you can give without loving. Pwede ka daw magbigay, pwede ka daw magmahal, pwede ka magbigay nang hindi ka nagmamahal. Taas mo nakaranas na nagbigay siya pero hindi niya love yung binibigyan niya. Ako lang. Ako na nga lang. Yung bagay na ayaw mong ibigay, kasi gusto mo yon, ayaw mong i-share. Ano sabi mo sa pag binibigyan mo? Oh! Saksak mo sa baga mo. Pag may mga bagay kang ayaw ibigay, meron kang pakiramdam o may salita kang, yung parang gano'n, no? Kasi minsan walang love. Binibigay mo lang kasi napipilitan ka. Tama po ba? May pagkakataon po na tayo'y nagbibigay, walang pag-ibig. Kasi kailangan mong gawin dahil anak ka, dahil inuutusan ka, kahit ayaw mo, hindi mo mahal yung ginagawa, dahil nanay at tatay mong nagawa, gagawin mo. Pero ang totoo, hindi mo naman talaga gusto. Sige na, ako na lang. Okay. But sabi dito, but you cannot love without giving. Hindi ka pwedeng nagmamahal na hindi ka nagbibigay. Lahat daw na nagmamahal, nagbibigay. Kaya ready yourself this month of February. Makakatanggap po kayo dahil maraming nagmamahal ho sa inyo. Tuwan-tuwa yung mga dalaga at saka yung mga babae. Amen. You can give without loving, but you cannot love without giving. Bakit? Jesus Christ, the best example ng isang bagay na nagmahal siya, pero nagbigay din siya. Amen. At ngayong pong taong ito, we are called to move. We will talk about love in giving. Pag-ibig na nagbibigay. Taas mo ang kamay, nagmahal na. Yung iba. Taas ang kamay, inspire. Yung iba, expire. Saan po talaga kayo? Okay? Di ba, if you in love o if you mahal mo yung tao, alam mo mayroon kang ibibigay. And you know, Jesus Christ, when He died on the cross, siya po ay may ibinigay dahil siya ay nagbigay. Alam niyo po, ang pag-ibig ay dapat nagbibigay. And there's 5 languages of love.
At lahat ng languages of love, napansin niyo po, yung 5 lingwahe ng pag-ibig, lahat yun dapat ibigay. Tama po ba? Ibinibigay yon. What is the first language of love? Love of word of affirmation. Mahilig po ang mga tao, lalo na pag babae, sila ay gusto nila sinasabihan ng I love you, I care for you, I bless you. Is easy. Tama po. Easy pong sabihin ang I love you. Pero pag sinabing, bigyan mo naman ako ng flowers, bigyan mo naman ako ng chocolates, baka naman pwede mo akong ipag-SNR. Hello? It's easy to say, I love you. One of the language of love is word of affirmation. Sinasabi mo yung gusto mong sabihin. Dahil yun ang gusto niya. Yung minamahal siya pag siya ina-appreciate. Amen? Kahit na anong mangyari, basta kahit hindi mo siya bigyan ng regalo, basta i-appreciate mo siya, yun ang kanyang language of love. Meron naman pong tao, gusto niya ay time. Bibigyan mo siya ng time. Yung kayo maghapong nag-uungungan kahit di kayo magtrabaho, basta tayo lang dalawa. Grabe, no? Di ba? Kasi ang gusto niyang language of love is time. Bigyan mo siya ng oras. May tao naman po ang gusto i-touch, yung pag asawa mo niyayakap mo, holding hands mo, yung, di ba, merong ibang tinatapik, di ba? Parang wala talaga kayo nararanasan sa buhay, no? Ano kaya language of love na rin maari? Di ba? Yung touch, yung masaya siya pag siya'y inaalaga, inaakay. Sino po yung gano'n? Yun ang kanyang language of love. Siya'y tuwan-tuwa pag siya'y kinikare. Ay, salamat, Panginoon. Ay, yung gano'n siya. Okay? Gusto niya ay time. Meron naman pong tao touch. May iba gusto yayakapin siya. May mga anak na gano'n eh. Language of love nila, laging siya nakayakap. Yung po mga lingwahe ng love nila. Meron naman pong tao na service. Yung gusto lang niya magtrabaho siya, mag-o-offer siya. Pag gusto niyang magtimpla ng kape kahit mapait. Di ba? Basta magtitimpla siya. Basta siya ang magtatrabaho, siya ang magigib, siya ang maglalaba. Kasi ang kanyang language of love ay siya ay serve. Amen? Ito siguro ang lahat ang meron dito ngayon. Meron man pong taong gusto lagi gifts ang gusto. Ang language of love niya ay basta bigyan siya ng regalo, masaya na siya. Wala pa rin. Talaga kayo mga sinungaling na. Okay? There's 5 languages of love na lahat ng yon you need to give para ma-express mo yung pag-ibig mo. Tama po ba? So, ibig sabihin, tama ang sabi, that ang pag-ibig ay nagbibigay. Amen. Meron po sa Bible, in 1, 2 Corinthians, sa mga Corinthians, grabe po ang buhay ng mga ito. Sila po ay nasa panahong, sila po ay nasa krisis, pero hinahayaan ng Diyos na sila po ay matutong magbigay. At sabi ni Paul, ito po ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 8 verses 7 to 9. Basahin po natin. But since you excel in everything, in faith and speech and knowledge and complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in the grace of giving. Verse 8, I'm not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. Verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, sabihin natin, rich, yet for the sake, He became poor, so that through His poverty might become rich. Basahin po natin sa Pinoy version. Sabi po doon, verse 7, basahin ko po sa Tagalog, magaling na kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya at sa pagsasalita. Marami na kayong alam. Masipag nga kayong tumulong At mahal nyo kami. Ngayon, dapat maging mapagbigay din kayo. Verse 8, hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lang sa inyo kung paano mag-effort yung iba sa pagtulong para matest kung gaano katotoo ang pagmamahal ninyo. Verse 9, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Alam nyo kung gaano kabait ang Panginoon, nating si Jesus Christ. Kahit na mayaman siya, naging
Mahirap siya para saan? Para sa inyo. Para gawin niya kayong mayaman. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka pala. Ulitin mo, sabi mo, mayaman ka. Ulitin mo, mayaman ka. Doon pa man pala mayaman na tayo. Hindi tayo mayabang, mayaman. Amen? Para gawin niya kayong mayaman sa pagiging mahirap niya. Grabe po yung verse na ito. Dito natin matatagpuan na sinabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, very good na kayo. Magaling na kayong manampalataya, magaling na kayong magsalita, magaling na kayong maniwala, magaling na kayong tumulong sa iba. Pero hayaan nyo makita sa inyo na kayo'y marunong ding magbigay. Para, sabi dun sa 9, para makita ang iyong sinseridad ng iyong pagmamahal, kung totoo ang iyong pag-ibig. Kahit daw, sabi doon sa verse 9, kasi si Jesus Christ ay naging mahirap para maging mayaman tayo. Amen. 3 pong salita, 3 word, ang importante po dito. Why is love shown through giving so powerful? Bakit po kaya makapangyarihan ang pagmamahal kapag may pagbibigay? Bakit kaya kapag nagbibigay, at ikaw ay nagmamahal, ay powerful kapag meron kang ibinibigay? Alam niyo po, isang bagay lagi pong nakikita ko Meron kasi tayong susundan, walang iba kundi si Jesus. Amen. When Jesus died on the cross, yun Yun yung dahilan kung bakit may susundan tayo, na bakit tayo nagmamahal, kung bakit tayo nagbibigay, dahil tayo ay nagmamahal. Amen. At 3 pong nakita ko dito sa verse na binasa natin, bakit mas makapangyarihan ang taong nagmamahal na mayroong pagbibigay? Una po, giving shows our growth. Pag tayo po ay nagbibigay, nagpapakita po tayo na lumalago tayo sa ating pananampalataya. Taas po ang kamay, dati siyang kuripot. Walang aamin. Ayan, 2, 3, 4, 5. 5. Diba? Pero habang lumalago daw at kayo naniniwala, ikaw daw nagiging giver. Tama po ba? Kasi ito daw po ay nagpapakita ng ating paglago sa pananampalataya. Sabi sa 8:7 ng Tagalog version, magaling na kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya at sa pagsasalita. Marami na kayong alam. Masipag kayong tumulong. Mahal na mahal nyo kami. Ngayon, dapat mapagbigay din kayo. Alam niyo po ba, isa po bakit powerful po ang pagmamahal na may pagbibigay? You declared that you are spiritually matured. Yung hindi ka na nag-iisip, hindi ko ibig sabihin hindi ka nag-iisip, yung alam mo na kapag nagbigay ka, alam mo, may ibabalik at ibibigay ang Diyos. Kasi lumalago yung faith mo. May kausap po ako? We will talk about this time, no? It's all about money, finances. Bakit po? Madali namang ibigay ang time Ay, hindi rin pala. Madaling ibigay ang salitang I love you, yung salita, tama. Madali pong ibigay ang touch, tama. O, tapikin mo yung katabi mo. Kung asawa mo yan, ay medyo lambing-lambingin mo. Madali, easy. What else? Madali din pong ibigay ang service. Di ba? Magtatrabaho ako, maghahakot ako, magbubuhat ako, ano pa? Magluluto ako, ano pa? Pero alam niyo po, ang pinakamahirap kapag pera ng pinag-usapan. May kausap pa ako? Magtatrabaho na lang po ako. Ano po bang bubuhatin? Hindi kailangan sa church bill bang bibigyan ng tig 10,000. Alin po ba ang papalahin? Magbibigay nga po ng 10,000. Meron po bang sisimentohan? Ay, magbibigay nga po ng tig 10,000. Meron po bang Meron po bang gagamasan? Naku, wala na akong kausap dito. Alam niyo po, napatunayan ko sa buhay ko, habang ako'y nagbibigay, kung kailan ako wala, doon ako nagbibigay. Kung kailan ako kailangan ko yung perang yun, doon ko ibinibigay. Bakit? Kasi nakita ko na yung perang meron ako, kayang ibalik ng Diyos higit pa sa inaasahan ko.
Bakit sinasabing pag ikaw ay nagbibigay, it shows growth? Bakit? Pag kasi ikaw nagbibigay, wala ka nang inaasahan, alam na ng Diyos siya na ang aasahan mo. Tama po ba? Kaya napapansin mo nung ikay walang Diyos, pag ikay nawala ng pera, yung totoo, umamin kayo, kahit naman hindi ka galit-galit yung asawa mo, nakakagalit. O tama daw. Pati pusang walang kaalam-alam. Pag dumaan at wala kang pera, umalis ka nga dyan. Bakit? Ay, walang pira. Sabi naman, walang pira. Buti pa ang tao. May piso. Tama ba? Buti pa ang piso. May tao. Alibali ako eh. Ang tao, kahit piso'y wala. May kausap po ako. Dito napapatunayan, sabi ni Pablo, alam ko na, nananampalataya na kayo, magaling na kayo magturo, magaling na kayo. Magaling na kayo sa lahat ng bagay, pero gusto ko kayo matutong magbigay. Bakit? Napakahirap po kapag pag-uusapan na kung paano ang magbigay. But I tell you, habang nagbibigay ka, because it is, nagiging powerful ang iyong love when you give. Bakit? When Jesus died on the cross, nagbigay siya, napaka-powerful. Sino po ang resulta ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagbibigay? Ikaw, ako. May kausap po ako. May bunga. So sabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, very napaka-excellent yun na sa spiritual areas. But I want you to give. I want you to give. Marunong kayo dapat magbigay for you to know, para malaman mo, para malaman ng marami na ikaw ay lumaglago sa pananampalataya. O basahin natin ang James chapter 2 verse 14 to 17. Sabi doon, mga kapatid, anong silbi ng sabihin niyo na may faith kayo kung hindi naman kayo pinapakita sa gawa? Maliligtas ba kayo ng ganyang faith? Halimbawa daw po, may isang kapatid na walang maisuot o makain, naglapit sa iyo. Ano sasabihin mo? God bless you. Hello? Sa ibang version, go in peace. Umalis yung tao, wala siyang nadalang pagkain, hindi mo binigyan. Anong sinabi mo? God. Tanungin ko kayo, yung sabi dun sa Bible, God bless you, yung ibang version, go in peace. Palagay niyo po, anong pakiramdam ng taong hindi nabigyan ng pagkain? Hindi yun go in peace. Bakit? Kumakalam ang tiyan, hindi mo binigyan ng pagkain. Hello? Sabi doon, sana okay ka at makakain ka ng maayos, hindi ka naman nagbigay. Pero hindi naman siya bibigyan ng mga kailangan niya. Ganon din po sa faith. Patay yung faith kung walang kasamang gawa. So masasabi natin na tayo'y lumalago if we're always connected o yung ini-integrate natin ang ating love the way we give. Tama po ba? Yung tayo po ay lumalago. Kapag tayo lumalago, natututo tayong magbigay. Amen? Amen? Kapag tayo lumalago sa pananampalataya, natututo tayong magbigay. Because our spiritual growth ay nakikita sa paraan ng ating pagbibigay. Nakakita na po ba kayo ng isang puno na dapat siya'y namumunga pero siya'y punong mayabong, punong-puno ng dahon pero walang bunga? There's missing doon. Ano po ang missing? Yung fruits. Yung resulta. Mahirap po ang Kristiyano na lumalago pero hindi natututong magbigay. Sino po dito? Napaka-giver niya na ngayon. Pag nakakita siya ng taong nangangailangan, kahit pisong duling ay binibigay niya. Di ba? Kasi laging salitain, kahit pisong duling, wala. May kausap pa ako. So habang tayo lumalago kay Kristo, ang pagbibigay ay nagiging natural. Tama po ba? Pag tayo lumalago in faith, kasi alam natin si Lord ang nagbibigay, the Lord provides. Alam niyo po, natutunan ko na po yan sa buhay ko. Sobrang sarap pong magbigay. Doon nga dumadating sa puntong pag walang-wala po ako, kailangan ko. I remember po, ako po ay may pangangailangan noong time na yun. Ibinigay ko doon sa taong nangangailangan. Grabe, ang Diyos ay magpala at magbalik. Bakit? Yun po ang gusto ng Diyos. Makita
na yung ating pananampalatay lumalago dahil tayo ay nagbibigay. Kanina pong umaga, sabi ko, pag lumalago ba ang isang tao, pag isang Kristiyano, pag lumalago, anong natutunan niya? Yung mga bagay na hindi niya nagagawa noon, nagagawa niya na, lalo na po ang pagbibigay. Sabi ng iba'y, ba't ko naman ibibigay? Saan ba napupunta yung aking ikapo? Amen? Saan ba napupunta yung offering ko sa church? Ito po, ilaw, bayad sa kuryente, sa renta, pagpapatayo ng building, kapag mayroong nangailangan sa medical assistant, dinadalhan po natin, kapag may patay, binibigyan natin ng funeral assistance. Hello? Alam mo, ang daming napupuntahan the way you give in your church. Amen po ba? Lalo na po sa General Luna, nakakatuwa po, palakpakan po natin ng Panginoon. Meron na tayong bagong silang na simbahan, palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin si Lord, grabe. Diba? Isipin niyo po ang inyong mga binibigay, kung saan na nakakarating. Ang dami nang naboborn again, ang daming kumikilala sa Panginoon. Bakit? Because you give. Kasi nag-grow ang iyong spiritual life. Amen. Dati pakabig ka, ngayon, nagbibigay ka. Bakit? Alam mo na yung prinsipyo ng Biblia na kapag ikaw ay nagbibigay, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit? Nag-grow ka na, pero nung dati hindi ka malago, syempre, kailangan lagi nakatanggap. Amen po ba? May kausap pa po ba ako dito? Wala akong naarkilang mag-i-amen din eh. Hello? Amen? Dati ang prinsipyo natin, nung hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya, hindi pa natin kilala si Lord, masaya tayo pag tayo binibigyan. Pero alam niyo po, ang pinakamapalad, yung nagbibigay. Sabi mo sa katabi mo, Bikinimen. Ulitin mo. Bikinimen. Hello? Mark 12:41-44. Sabi doon, umupo si Jesus. Ito'y kwento ng isang biyuda na siya ay nagbigay ng offering sa offering box. Basahin natin. Umupo si Jesus malapit sa lagay ng offering sa templo. Pinanunood niya ang mga taong naglalagay ng offering. Sabi mo sa katabi mo, pinapanood ka ni Lord. Ulitin mo. Pinapanood ka ni Lord. Diba? Pinanood ni Lord yung nagbigay ng offering. Maraming mayayaman ang nagbigay ng malaking halaga. Saan daw po yung binigay ng mga mayayaman? Malalaking halaga. Verse 42, isang mahirap na byuda ang lumapit at nagbigay ng 2 copper coins. Sobrang liit lang ng halaga nun. Ano pong sunod? Sabi doon, tinawag ni Jesus ang mga disciple at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, mas malaki pa kaysa offering ng lahat yung ibinigay ng byudang iyan. Ilan po ang ibinigay ng byuda? 2 lang. Bakit po? Kasi yung offering na ibinigay na 2 na galing doon sa babaeng byuda ay ang kanyang yaman, ng lahat ng kanyang yaman. Pero yung mayayaman na ibinigay yung kanilang halagang malaki sila, ay sobra lamang. Ulitin ko ho. Pero yung byuda, sabi doon, kasi ang offering ng lahat ng galing sa sobra ng kayamanan, yung mga taong mayayaman. Pero yung byuda na kahit mahirap siya, ibinigay niya lahat ang meron siya. Lahat talaga. Wow. May kausap po ako. Alam niyo po, itong byudang ito, hindi siya nagbigay dahil mayaman siya. Pero nagbigay siya dahil nagtitiwala siya. Alam niyo po, ang mga taong nagbibigay, nagpapakita po ito ng paglago at paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Na kapag nagbigay ka, alam mo, ang Diyos ang pagtitiwalaan mo sa lahat ng meron ka. Itong babaeng ito, hindi naman siya mayaman eh. Pero bakit ibinigay niya lahat? Kasi spiritually, kita niya that the Lord will provide every details ng buhay niya. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, hindi pinag-uusapan kung mayaman o wala kang kakayanan. Kung paano ka magtiwala sa Diyos. Kung paano ka magbigay. Amen. Grabe ang lalim ng lago ng relasyon niya kay Lord. So, spiritual growth ay hindi po sinasabing kung gaano kalaki ang ibinibigay mo, pero kung paano ka magtitiwala sa Diyos. Amen? Kaya kapag lumalalim ang relasyon kay Kristo, lumalawak din ang ating pagbibigay. Amen? Grabe po yung ating General Luna, Louisiana,
Ang dami nating area, may piis pa tayo, may nalunaw. Bakit po? Kasi gusto na, lumalawak yung ating way of giving eh. At alam niyo po, masasabi at maidideklara that you are spiritually growing ang iyong spiritual. Amen? Kaya pag ikaw ay ang taong nagbibigay, yun daw po'y pagpapakita ng iyong paglago sa iyong pananampalataya. O, tingnan mo nga uli ang katabi mo. Tingnan mo uli ang katabi mo. Sabi mo, Bekenemen. Wala talaga, Bekenemen. Sino po dito sobrang blessed na blessed siya? Taas mo ang kamay, yung sobrang blessed na blessed siya. Ayan. Ngayon po, tingnan natin. Kung pumunta po kayo sa taong, i-challenge ko po kayo ngayon. Pumunta kayo sa isang taong gusto mong sabihin at bigyan ng isang bagay na gusto mong ibigay. Sige nga, kung piso yan, 2 piso, 5 piso, 10 piso, tayo ho tayong lahat. Kumuha kayo ng pera sa wallet nyo. Magbigay kayo sa isang taong gusto mong pagbigyan. Sige nga. Sige nga, tingnan ko. I-challenge ko kayo. O lapit, go. O tayo. Tayo lahat, tayo. O dali. Tayo. Tayo. O game. Tayo. Aba, dapat tumatayo. Sige, tayo. Challenge natin, go! O, sino nakatanggap? Ayan. Sino pa nakatanggap? O, dali. Ay, nakatanggap ka, Bel! O, di ba? Ayan. Ako'y may bibigyan. Ito po yung inihanda ko na. Sabi ko, yung mga dadating na hindi ko birang makita, ay bibigyan ko. Alam ko mayaman kayo, pero I miss you. Sarento. Hello, palakpakan po natin ang Panginoon. Kapag lumalawak ang iyong relasyon, lumalalim ang relasyon mo kay Lord, lumalawak ang ating pagbibigay. Hello. Nag-grow ka. Amen? Alam niyo po, sobrang sarap pong magbigay. Promise. Sabi nung iba, masarap magbigay pag may bibigay ka. Pero alam niyo po, kung bakit minsan wala kang maibigay? Kasi minsan, dumating sa puntong humingi ka sa Diyos, Lord, bigyan mo po ako magbibigay ko, hindi mo ibinigay. Everything provided ni Lord kapag lumalalim ka kay Lord. Pero pag dumadating yung blessing, hindi mo maipakita yung pagmamahal mo the way you keep. Alam niyo, minsan, yun na lang. I remember po, yun na lang po yung pera ko. Ito yung naikwento ko na sa inyo. Ay, matagal na, ako kayo umaten nung ikinuwento ko. Gusto kong ibili ko yung nanay ko ng cake. I have 700 pesos. Makakabili na po ako ng malaking cake noon sa Goldilocks. Pero mayroon pong nangailangan. Lumapit sa akin, nagpa-pray. Kailangan niya ng pera. I give 500 pesos doon sa taong pinag-pray ko. Baliktad, dapat akong ibibigyan. Binigyan ko siya at alam kong kailangan niya. 200 pesos na lang natira ko. Palagi niyo makakabili pa ako sa Goldilocks ng cake. Na 200 pesos. Guys, 200 pesos sa Goldilocks. Meron? Yung pulburon. Yung slice. So nagpray ako kay Lord. Lord, bigyan mo po ako ng 7 sa aking ATM. Diba? 7. Aba, nung binuksan ko yung ATM ko, aking sinuot yung ATM, may 7 nga. 177. Hindi man pwedeng withdrawin yung maintaining balance at baka ma-close. Mali ang panalangin, mali. Pero I know na nagbigay ako eh. Sabi ko, Lord, bless me. Palain mo po ako. Gusto kong bilang ng nanay ko ng cake. Sabi ko, kailangan ko po ng 7,000. Yo, lucky. 700. Kailangan ko ng 700 pesos. Pambili ng cake sa nanay ko. Matagal na, matagal na. Alam niyo po, kinabukasan, sabi ng Lord sa akin, binigay mo ba yung ATM mo sa akin? Tanong sa akin kung ano ang ATM. Ang tithes mo. Oo naman, Lord. Binigay ko naman yung ATM ko, ang tithes ko eh. Kaya alam ko, you will bless me. Alam niyo po, kinabukasan, nag-try ako uling mag-withdraw sa ATM. Grabe po.
nakita ko doon, 677. Magkano ang nadagdag? 7,000. Tuwan-tuwa ako, yes, may pambili na ako ng cake. Hindi pala sa akin. Pero nakakatuwa. Ano po sabi ng kapatid ko? Sis, bili mo ng pagkain, ng cake ang inay at birthday. Tapos yung tira, ipamili mo rin. Palakpakan po natin ng Panginoon. Ano pong ibig kong sabihin? Pag nag-grow ka, spiritual, hindi mo na iniisip kung ikaw ba meron kang matitira sa'yo. Bakit? Alam mo at kilala mo ang Diyos mo, that the Lord will provide every details of na lahat ng pangangailangan mo. Amen po ba? Kaya bakit po ang pagmamahal ay powerful kapag nagbibigay? Kasi po pinapakita natin na tayo lumalago spiritually. Hindi ka na madamot, hindi ka na kuripot. Amen? Amen? Wala nang kori dito. Hello? Amen? What else? Why is love shown through giving so powerful? Bakit po makapangyarihan ang pagmahal kapag nagbibigay? Pangalawa po, giving reveals genuine love. Kapag ikaw po ay nagbibigay, nagpapakita ng katotohanan ng pag-ibig. Tama po? Sabi ng iba'y, mahal mo ba ako? Oo, namamahal na mahal kita. Aba, wala namang ginagawa. Walang ibinibigay. Alam niyo po ang mundo ngayon? Gusto po nila na may ebidensya pag ikaw ay nagmamahal. Pag nagmamahal ka, they need the evidence na nagmamahal ka. So para malaman po na truth ang love natin, sabi dun sa 2 Corinthians 8:8, sabi po ni Paul, I'm not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing and with the earnestness of others. Sabi po dun sa Tagalog, hindi ko sa inuutusan ko kayo. Pero sinasabi ko sa inyo kung paano mag-effort yung iba sa pagtulong para matest kung gaano katotoo ang pagmamahal ninyo. Paano daw po matetes ang pagmamahal? Sabi doon, matuto kang magbigay. Kaya kung totoo ang pag-ibig, hindi ito maramot. Tama? Ulitin ko po, kung totoo ang pag-ibig, hindi ito maramot. Amen? And true giving is motivated by love at hindi pressure. Ay, magbibigay ako kasi nagbigay si sister. Ay, nagbigay ako dahil walang-wala, ay ako lang naiwan sa upuan, walang ibang nagbibigay, walang ibang naiwan, ako lamang, kailangan ko magbigay. Alam niyo po kung bakit ka nagbibigay? Kasi totoo kang nagmamahal. Tingnan niyo po ang 2 Corinthians 9:7. Each of you should give what you decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Dapat magbigay ang bawat isa sa inyo depende sa gusto ninyang ibigay. Hindi mabigat sa loob o napipilitan lang. Kasi, ano daw po? Mahal ng Diyos ang taong masayang nagbibigay. Mahal ng Diyos ang taong masayang nagbibigay. So, ang tunay na pag-ibig ay laging may kasamang pagbibigay. You can give na walang pag-ibig, hindi pwede. Amen? Pwede kang magbigay nang hindi ka nagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Tama po ba? Kaya makikita daw po ang genuine love ng isang tao kapag natututo itong magbigay. Yung parang wala ka na pero gusto mong ibigay, i-reach yung mga taong iyon. Amen? Ang pagbibigay ay patuloy ng totoong pag-ibig. Kung may pag-ibig, may handang ibigay. Amen. Papalitan ko at babalikan ko po. When Jesus died on the cross, inihanda niyang ibigay ang kanyang buhay. Bakit? Ganun siya magmahal. Amen. Hindi kayang itago ang tunay na pag-ibig pagkat ito'y lumalabas sa pagbibigay. Kaya pag naramdaman mo doon sa tao na siya ay mahal mo, natututo kang magbigay. Naniniwala po ba kayo na lumalabas ang isang bagay na gusto mong ibigay kapag tao'y mahal na mahal mo? Talaga mga expert yata itong ito.
yung pagmahal mo, gagawa ka ng paraan, maibigay mo lang. Sabi nga nung unang panahon, kahit daw bituin, ay ibibigay. Diba? Susungkitin ko ang bituin. Hello? Amen? Kasi ganun, ganun yung genuine love. Amen po ba? Kaya sasabihin ng iba, paano ako magbibigay? Ay wala nga akong ibibigay. Pag ikaw ay may genuine love, totoo yung pag-ibig mo, gagawa ka ng paraan kung paano mo mabibigay yung isang bagay doon sa taong minamahal. Amen po ba? So ang pag-ibig, kapag ikaw ay nagmamahal ng totoo, natututo kang magbigay, lumalalim ka the way you give. Kung malakpak po yung alam niya, lumalalim yung kanyang pagbibigay dahil totoo yung love niya. Kaya nga po, ang pag-ibig na totoo, kusang nagbibigay ito. Hindi po ito basta pinipilit. Hindi ito sinasabing, magbigay ka, pinipilit. Hindi po. Pag ang tao po yung mahal, totoo ang pagmamahal, kusa po siyang nagbibigay. Sa totoo lang po, sabi ko kaninang umaga, ang church napaka-blessed. The church is so much blessed. Sabi ng iba, saan po napupunta yung tithes and offering? Alam niyo po, simple lang ang sinabi ko noon. Every details na meron pong ginagawa ang church, naandun lahat yung ating ibinibigay. At kung tayo man ay nagbibigay, sabi doon, ibigay natin because it's our accountable. At kung ito'y halimbawa napapunta kung saan si pastor ay, sabi ko kaninang umaga, si pastor ay mayroon ng helicopter yan. Naku, lahat ng ipakapo na sa kanya ng lahat. Diba? Kaya yan ganyang kaganda ngayon, nagbebelo yan. Kasi yung ikapo ng simbahan ay pinapangmasilya. Ayan. Pero alam niyo po, everything po na nakikita nyo, ito po'y galing sa lahat ng ibinibigay, yung tithes and offering. At alam sabi sa Bible, kapag ibinibigay mo daw yung para sa Diyos, grabe daw ang kayang ibuhos ng Panginoon. Kaya sabi ko dun sa iba, kapag magbibigay ko kayo, huwag kayong mag-isip kung saan dadalahin. Bakit? Alam ko po, accountable doon yung pastor o sino mang namamahalang yun. Bakit? Naniniwala tayo na kapag ibinigay mo yung isang bagay, ang mananagot na yung mga tumanggap. Amen? Our accountable is to give our tithes and offering, para sa Panginoon. To sa mga taong ating ibibless, accountable tayong bigyan yun eh. Pero hindi na tayo accountable kung saan dadalahin yun. Tama po ba? Nagigets niyo po ako. Kaya po yung church natin, yung nagtinatayong building, sabihin mo sa katabi mo, party ako doon. Ulitin mo, part ako doon. Malapit na ho yung matapos, in Jesus' name. Yan, in Jesus' name. Ayun, nalakas na. Amen? Party tayo lahat doon. Yung upuan, yung binibili natin, lahat po yun, yung General Luna, yung Louisian, ang dami po natin. Nakakatuwa ang Panginoon. Isipin nyo naman po, kung ang pastor ho ninyo hindi nyo bibigyan ng pamasahe, kawawa naman ho ako. Wawa ako. Your tithes and offering, yung renta natin, yung kuryente natin, pag may namatay, may nangailangan ng medical assistant, every details po yun. Yun ay galing sa ating ibinibigay. Naalala ko ho nitong isang araw, nasira ho ang keyboard natin. Ang paggawa ho ay 30,000. Sabi ni Pastor Lito, ay bumili ng bago, 120, ipagawa na laang. Di ba? Lahat pong yon. Every details. Ay si Pastora Joy, nag-aano ng gitara, may 5,000 daw siya. Binigay po natin yung gitara ni Pastor Harold. Ay nung pinagawa, ay 5,600. Lugi pa ang negosyo. Alam niyo yon? Nakakatuwa. Bakit? Ako po'y tuwan-tuwa sa Panginoon. Yung pong aking sasakyan ngayong motor, nasa General Luna hulon, nang mimisyon na ho siya doon. Sa General Luna. Yung isa ko pa motor na dating nasa 3,000 na service po ni Pastor Joy, ibinigay ko na rin ho. 2 na ho yung motor nila, kanila na. Ganon. May bago na ho ako. Bago. Ang grabe po si Lord. Talagang wala ang kausap dito. Alam niyo po, napatunayan ko na sa Panginoon, every time I give, every time kung city mo, sabi ko, hindi ko na minsan yung tithes and offering ko, hindi ko na binibigyan ng assignment. Bakit? Tama yung sabi ni Ninang Shirley, every time siya ay nagtuturo dito.
Bubuksan ng durungan ng langit, ibibless ng Panginoon ng mga taong nagbibigay. Bakit? Natural na sa Diyos pagpalain ng mga taong tapat. Kaya minsan hindi ko na binibigyan ng assignment yung aking tithes. Bakit? Alam na ng Diyos yun. Itanong nyo sa treasurer, kung magkano yung tithes ko, yun yung offering ko. Kaya kung ang tithes ko po ay 4,500, halimbawa, yun din po yung offering ko. Pero grabe po. Bakit ko po sinasabi ito? Hindi po nagmamayabang. Gusto ko lang pong ipaunawa sa bawat isa. The way we have genuine love to the Lord, kaya mong magbigay sa kung anong yung kakayanan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Sample lang ho yung 4-5 ha, baka kayo 4-5. Amen. Hallelujah. May kausap po ako. May kausap po ako. Ang pag-ibig na totoo, kusang nagbibigay. Tignan niyo po yung Luke 10:33-35, yung Good Samaritan. Grabe po, no? Lahat ng dumaan, 2 dumaan, Levita at saka pari, hindi tinulungan yung taong may sugat at may yung nasaktan. Pero itong Samaritan, grabe. Nilinis yung sugat, dinala pa sa hotel, siya pa ang nagbayad ng hotel. Lahat pa ng nagastos siya ang nagbayad. Wala po nag-utos doon. Bakit? May genuine love. May genuine love. Ang kamay na nagbibigay ay pusong tunay na umiibig. Kaya pag ang tao po may genuine love, natututo siyang magbigay. Kapag ang tao ay totoo ang pagmamahal kay Lord, totoo ang pagmamahal sa iba, kahit sabi ng iba, di ba, ng mga nanay, isusubo mo na, ibibigay mo pa sa anak mo, that's true love. Kasi gusto mong magbigay kasi tunay yung pag-ibig mo. Taas po ang kamay o pog na lang. Sino po dito? Every time nagbibigay siya, alam niyang true love niya yung pagbibigay na binibigay niya. Last po, bakit mas makapangyarihan ang pagmamahal kapag magbibigay? Last po, giving reflects Christ. Sabi doon, sa verse 9, alam kong gaano kabait ang Panginoon nating si Jesus Christ, na kahit mayaman siya, naging mahirap siya para sa inyo, para gawin niya kayong mayaman sa pagiging mahirap niya. Ang una po, anong sabi nung una? Ang una sabi, pag daw ikaw ay nagbibigay, nagpapakita ka daw ng pagmamahal pag ikaw ay nagbibigay. Pangalawa, sabi doon, kapag nagmamahal ka at nagbibigay ka, doon nakikita ang genuine love. Pangatlo po, pag nagbibigay ka, nagre-reflect ito sa pagkatao at kung sino si Kristo sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Sabi doon, alam natin kung gaano kabait si Lord. Bakit? Naibigay niya ang kanyang pagiging mayaman sa lupa para maging mahirap siya sa lupa at tayo'y maging mayaman. Ibig sabihin po, every time we give, nakikita po si Kristo sa ating mga buhay. Amen? John 3:16, ang ganda po sa Pinoy version. Sabi doon, sobrang mahal ng Diyos ang tao sa mundo, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. So every time na ikaw ay nagbibigay, dahil si Jesus Christ ay nagbigay, sobra yung love ng Panginoon, it reflects kung sino si Jesus Christ sa ating mga buhay. Ang sabi doon, para hindi mapahamak ang lahat at naniniwala sa Kanya kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. So love, God's love is not proved by words, but by the gift of His Son, and that is Jesus Christ. Kaya pag every time na nagbibigay ka sa tao, sa simbahan, sa ikapu mo, sa offering mo, it reflects Christ in your life. Amen? It gives a glory na si Lord talaga yung nag-unang nagbigay ng lahat ng bagay, nagre-reflect kung sino si Kristo sa ating mga buhay. Kaya po ang sarap na maintindihan na sa tuwing tayong nagbibigay, nakikita si Kristo sa'yo. Tingnan mo nga yan, katabi mo, nakikita ba si Kristo kapag siya ay nagbibigay? Amen. Tinuturuan tayo ni Kristo na ang pag-ibig ay laging may kasamang pagbibigay. John 15:13, ang pinakadakilang pagmamahal ay makikita sa pag-aalay ng sariling buhay ng isang tao para sa mga kaibigan. At wala naman pong ibang nagbigay ng buhay si Jesus Christ. At yun daw ang pinakadakilang pagmamahal. Kaya sa tuwing nagbibigay ka, time, effort, service, o lalo na pagdating sa finances, gusto ko pong sabihin sa iyo, nakikita si Kristo sa buhay mo. Pumalakpak po yung gustong makita si Christ sa kanyang pong buhay. So nagbibigay tayo, hindi dahil marami tayo
kundi dahil maraming ibinigay si Lord. Ulitin ko po, nagbibigay tayo, hindi dahil marami tayong ibibigay. Kung bakit tayo nagbibigay, dahil mas maraming ibinigay ang Diyos. Kaya kung sinasabi mo na gusto mo makita si Kristo, the way we give, let's do it. The way we give, ipakita natin yung pagmamahal natin. Palagi ko po yung, sabi ko nga, ang J.E.1 Lucban, napaka-blessed. Bakit? Every one of us here, Abel knows everything. No? One of our testimony, si Abel, from the start up to now. All J.E.1 family Lucban, from, banggitin ko po sila, Ma'am Eris, Ma'am Casey, physically, di ba? Lahat ng mga AP, go back. Bakit? Kapag may kailangan ng isang pamilya, every one of us, bakit? It reflects Jesus Christ. May kausap po ako. Kaya pag yung katabi mo may kailangan, sabihin mo, magsabi ka lang. Sabihin mo, magsabi ka lang. Sabihin mo, ipagpe-pray kita. Amen? Iba. Tama po ba? Kaya sabi ko kay Abel, alagaan mo na yung sarili mo. Hindi na namin kayang sambutin yung buhay mo pag buhay na ang kinuha. Yung pera kayang panggawa ng paraan pag buhay na. Ay, hindi na namin kayang harangan. Amen? Amen po ba? Bakit? Sabi ko nga, lahat ng bagay kayang ipakita para lang makita si Kristo. Amen? At the way we give, doon nagpapakita kung sino si Kristo sa ating mga buhay. Kaya kung marami kang binibigyan, kung marami kang inaabutan, marami kang binibigyan ng panahon, ng effort, ng lakas, sasabihin ko sa iyo, sabi ni Paul, naniniwala ako mag-aani ka sa takdang panahon. Palakpakan po natin ng Panginoon. Giving reflects to Christ to the world. Kapag nagbibigay tayo ng pag-ibig, pinapakita natin ang karakter ni Jesus. Bagamat ang lahat ng tao hindi nagbabasa ng Biblia, pero gusto kong sabihin sa iyo, kapag ikaw ay generous, makikita si Kristo sa buhay mo. Amen? Hindi lahat ng tao nagbabasa ng Biblia, pero kapag ikaw ay generous, makikita nila kung sino si Kristo sa buhay mo. Bakit po ang tao, ang mundo ngayon, gusto po nila may ebidensya. Gusto nila may makita sila. And I tell you, kapag nakita ng tao sa atin ang reflection ni Jesus Christ, kahit wala kang ibinigay na bersikulo, kapag nakita nilang nagbibigay ka ng panahon, ng pagmamahal, ng oras, ng pinansyal, ng everything, ng lakas, ng tulong, naniniwala po ako, makikilala si Kristo sa buhay mo. Amen? At ito po ang pangako ng Diyos, hindi mauubusan kapag nagbibigay na kasama ang Diyos. Lagi ko po yung sinasabi yung Lord, sino po ang bibigyan, sino po ang tataniman, sino po ang ganito. Ako po, every week, meron po akong seed of faith. People na gustong ipagpalain sa linggong iyon. O, nagpe-pray na yung iba. Ako po yung nagpe-pray, Lord, sino po kayang pwedeng i-bless po ngayong araw na ito, ngayong week na ito? Meron mo kayong ganon? Try ho ninyo. Lord, sino pong i-bless ko ngayong araw na ito? O pumikit kahit baka kayo mamaya. At ang sarap po. Alam niyo ba, one time, kinikwento ko na ho yun. Quezon prayer meeting nung time na yon. Nagkakamayan lamang. Lord, bless me. Kasi nung time na yun, mayroon akong pinagbigyan na something, napakaliit lang po nung binigay ko. Only 100 pesos o 200. Nagbigay lang po ako noon, napakaliit lang po. Pero alam niyo po ba, nung Quezon prayer meeting, may kumamay sa akin, binigyan ako ng 2,000. Talagang sabi ko, if Jesus Christ reflects every details of your life, lalo na sa pera, hindi hahayaan ng Diyos maubusan ka. Naku, nahina na talaga. Ulitin ko, hindi po ako takot na ibahagi ang uri ng pagbibigay. Kahit sabihin ng iba, kaya naman sinasabi na dahil pastor siya. But I tell you, isa sa bagay na gusto kong sinasabi palagi ay kung paano magbigay. Hindi po ako takot. Bakit? Alam kong yayaman po ang mga taong makikinig nito. Maraming pastor takot i-share ang giving. Pero bakit ko po i-share ngayon? Napatunayan ko ho, iba ho kapag ang tao'y marunong magbigay. From my family, alam po ni Ara yan, from my family, grabe ho.
Iba ho ang blessing pag nagmamahal ka na nagbibigay ka. Iba ho. Iba. Kitang-kita ko ho. I remember Pastor Harold. Kitang-kita po pag marunong magbigay, no? Nung pong namatay si Pastor Harold, nung ko lang nalaman na ito ang kwento. Kaya pala si Pastor Harold lagi nawawala ng pera sa ilang araw. Ako may camp training na 4 days. Iiwan ko siya ng pera. Halimbawa 2,000. Sasabihin ni Pastor Harold, Dear, padala ka sa GCash. Bakit? Wala na akong pera. Ha? Dear, isang araw pala ako nawawala. Saan mo dinala? Ay, yung aking kaibiga klase ay nagtinda ng pulot. Oh, bumili ako. Oh, ba't kadami naman? Ilang pulot ang binili mo? Kinuha daw lahat. Binili daw na lahat. Bakit mo binili lahat? Kakaawa eh. Ayaanin mo yung pulot. Ay, basta pagbibenta ko ito. Siyas kuya, na-preserve na. Namatay at namatay na ang dumpa. Bakit? Grabe po siyang tumulong. And Kuya Jimmy, I remember nung kinuwenta niya sa akin, nagpe-pray sila ng, nagpe-pray kayo ng ulam. Bilang dumating si Pastor Harold, may dalang isang buong manok. Meron pa siyang binigay din na parang, yung awan. Yung sa CR ba o awan, doon sa hagdan, hindi ko alam. Sabi ko, kaya pala nauubos ang pera nito. Hello? At narinig ko po lahat yun, nung siya po ay pumanaw, lahat pong ng taong yun, grabe po. Kaya hindi po si Pastor Harold pinagkulang mula pa noon. Milyon so yung aming nagastos, pero all expenses paid. Nag-iwan pa siya ng mga millions. Oh, millions. Look at me. Me. It's millions. Hello? Bakit? It reflects Christ. Amen? Nung namatay si Pastor Harold, awan ko, kung nakita ho niyo yun, sabi ng mga tao, wow, kandidato ba ang namatay? Bakit? Grabe eh. Hindi ko kilala yung ibang doon. Bakit? Anong sabi? Ako po yung binibigyan ni Pastor Harold. Ako po yung kaklasmate ni Harold. Sabi ko, wow, it reflects Christ. At marami pong na-born again noong time na yun. Bakit? Nakita si Kristo. Sabi ng iba, wag mo nang sabihin kung ano yung iyong ibinigay. Pero I tell you, kahit hindi mo yan sabihin, may taong magsasabi dahil bakit? Nakikita si Kristo sa buhay mo. Ulitin ko po, hindi mauubusan ang taong nagbibigay na kasama si Kristo. Kaya ako hindi natatakot magbigay. Bakit? I know that kasama natin si Christ every time we give. Amen. Kung si Kristo ang sentro ng buhay, ang pagbibigay ay nagiging natural. So, but kapag ang tao ay laging nagbibigay sa isang bagay o isang maliit na simpleng bagay na ibibigay mo, sabi po ng Panginoon dito, magiging natural ang kanyang blessing para sa atin. Hindi rin pilit na kayang ibigay ng Panginoon. Natural niyang ibibigay para sa atin. Ulitin ko po, why giving, why loving is so powerful when we give? Una po, nagpapakita na tayo lumalagaw sa pananampalataya. Pangalawa, nagpapakita ng ating totoong pagmamahal. Malalamang totoo ang pagmamahal pag ang tao ay nagbibigay, ibinibigay niya. Pastor, paano pag walang ibibigay, hindi na totoo? Hindi pa ako naniwala. Pag ang tao ay totoong minamahal, gumagawa ka ng paraan para magbigay. Nakukuha niyo ako? Hindi mo ikakatwirang wala kang ibibigay. Pag mahal mo, totoo ang pagmamahal mo, gumagawa ka ng paraan kung paano ka magbibigay. Kaya naniwala kung may ibibigay ka. Pangatlo po, it reflects Christ. Ano po ang promise ni Lord? Love in giving brings God's blessing. Proverbs 11:24. May mga mapagbigay tapos lalo pang yumayaman. Sino yon? Ulitin natin. May mapagbigay tapos lalo pang yumayaman. Pero naman mahigpit sa pera, kaso lalong anong sabi sa 11:25? Sabi sa 11:25 ng Proverbs, ang taong mapagbigay sa kapwa, sabi mo sa katabi mo, gaganda ang buhay. Yung tumulong ka sa iba, tutulungan ka rin nila. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. That's the promise of God for those people na magmamahal at nagmamahal na merong pagbibigay.
And this is my challenge. Do one act of love that costs you something. Do one act of love that costs you something. Gumawa ka ng isang, ngayong week na ito, gumawa ka ng isang gawa ng pag-ibig na may sakripisyo, na parang cost sa'yo. Kung meron po dito, parang lagi mong tinatry lang, sige nga, try kong magbigay ng ikapo at kung talagang totoo, wag mo lang istry, gawin mo. Kasi one of my evidence po, ebidensya ko po sa buhay ko, ang magbigay ng para sa Panginoon. Baka iisipin niyo po, Pastor, wala ka namang pinag-aaral eh. Wala ka namang ginagastos. Pero alam niyo po, hindi yun eh. Mas mayaman pa nga po kayo sa akin. Every one of you has an income, pension. Kung susuma-sumahin po natin, hindi naman pinag-uusapan kung magkano ang alagay ang meron ka. Pero isa lang pong nakita ko, kung tunay ang pag-ibig ng isang tao, kahit anong kalagayan mo, ibibigay mo ang para sa Panginoon. I challenge you today, do one act of love that costs you everything. That costs you something. Kasarap pong magbigay sa taong mahal na mahal mo. Kasarap ibigay ang isang bagay dahil alam mong mahal na mahal mo. Amen. 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 Nagawa niyo na pong nasasaktan ka pag nagbibigay dahil mahal mo yon? Oh. Ang lakas naman ni ate. Do one act of love that costs you something. Kasarap ho, yung pagmamahal mo ay mayroong pagbibigay. Huwag yung pag sinasabing nagmamahal ka, gusto mo ikaw ang tatanggap. Kasarap ho na ikaw ang nagmamahal, ikaw ang nagbibigay. Bakit? Mas makikita mo kung paano ka kayang pagpalain ng Diyos. At sobrang nasubukan ko yun. Parang ang lungkot natin ngayong araw na to. Parang ka rin nakasaya. Hello? Sino po dito ang gusto niyang ma-enjoy yun? Ngayon, amunin ko na ho kayo. Ushers, magsisimula na tayong magbigay. Magigibing na ho tayo ngayon. As my challenge. Do one act. I want you to give your tithes and offering today. Sige po, bibigyan ko ho kayo ng time. Ako po naka-ready na ako. Pakisuyo lang po, isulat niyo po yung inyong pangalan. Ilagay kong sa tithes o sa offering. Again, bakit ko po ito gustong gawin po sa inyo? Nasubukan ko na ho ang Diyos. At gusto ko pong subukan nyo ang Diyos. Write your name, if it is tithes, if it is offering. I will give you a minute para po makapagsulat. Do one act of love that costs you something. Sige ho. Estudyante ka, nabaon ka ng 500 weekly, ibigay mo kay Lord ang 50. Kumakain ka sa Jollibee, binibigyan ka ng pang-Jollibee. Binigyan ka ng 500, binigyan ka ng 200, ibigay mo kay Lord ang 20 pesos. Alam nyo, ginawa ko ho yan. Palagi kong ginagawa. Hindi ho ako pinagkulang ng Diyos. The Lord provides everything. Let's express our love sa ating pong Panginoon. Ready? Amen. Itaas natin, sabi mo, I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessed. Itaas mo yung iyong tithes and offering. Sabi mo, living in the overflow.
tayong tumayo habang hawak-hawak natin ang ating envelope. Come on, just declare. I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the... Come on, declare. I'm blessed, I'm blessed. Yes, God. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in... Come on, declare. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the... Come on, declare. I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the... I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in... Come on, declare! I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the... Once again, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Whoa! You bless your place. Yeah, but I'm blessed. Whoa! I'm blessed, I'm blessed. Living in the overflow. Listen to me. Sabi ng Lord sa Malakay 3:10, subukan mong ibigay ang iyong ikapo at bubuksan niya ang durungawan ng langit upang ibuhos. Sino dito nabuhusan na ng tubig? Sino nabuhusan na dito ng tubig? Aba, ibubuhos! Alam niyo po ba? What is my challenge? Amazing si Lord. All the tithers, all the faithful tithers, nakita ko po kung paano pinagpala ng Panginoon. Kitang-kita ko po. Kasi every Sunday po, tinitingnan ko po yung mga pangalan ng mga tao. Sabi ko, wow, pinayaman ng Diyos ito. Wow! Itong taong ito. Bakit? Kita po pag the way they give. Hello? Kaya po ang prayer ko lagi, Lord, palakihin mo ang tithes ko. Bakit? Pag malaki ang tithes ko, alam ko malaki ang natanggap ko. Hindi na ako kailangan ng Diyos ito. Sa totoo lang. Pero alam mong gustong makita ng Diyos sa atin? Yung katapatan mo, pag-asa na siya lang ang tanging magpapala sa buhay mo. Amen? Kaya magsisimula ngayong pong taong ito. Kung last year hindi ka naging faithful sa tithes mo, kung last year parang kung ano nang natira dyan sa wallet mo, ayan ang ibibigay mo. Gusto ko po kayong hamunin. Gusto ko po kayong hamunin. Kanina pong umaga, as in po, yung pera ko kanina, lahat, kasi po nakaprepare ako lahat ng bibigyan. Ay, kadaming first time kanina, first timer. Napasubo si ate. Lahat ng aking pinrepare. Buri na lang dadalwa yung nakita ko din yung ko lang uli nakita. Pagkabigay ko ho yun, lahat na ng pera ko yun. Kanina ho, nakakatuwa, bagong tapos ang service, I received 3,500. Ang naibigay ko ho, 1,000 lamang. Kasi yun lang ang pera ko. Tapos kanina may bisita tayo. May bisita tayo, pinakain ko kay Abel. Saan nga yung Abel? Nagastos ko, kulang-kulang 2,000. Sabi ko, yun ay tanim ko. Hindi ko yun nire-reimburse. Hindi ko nire-reimburse sa church. Sabi ko, tanim ko yun. Grabe po. May nagpadala sa akin kanina, 5,000. Subok at kilala ko na ang Diyos ko. Ano pong ibig kong sabihin? Ninang Shirley, come here. Halika, ako may gagawin sa iyo. Umarinig ka. Bilisan mo. Alam ko pong ito'y napakayamang tao, pinayaman ng Diyos, pero gusto ko siyang taniman. Bakit? Hindi dahil mayaman.
ay hindi mo dapat bigyan. Pag mayaman, lalo mong binibigyan, parang sinasabi mo, wow, magkasing yaman kami ni Re. Huwag mong ititiklop ang wallet mo. Ang tradisyon at kultura ng JE1, you are a blessing. Kaya yung tithes mo, huwag mong titipirin. Kung para kay Lord, ibigay mo kay Lord. Do an act of love with full something costly. Huwag mo sabihin, ay may kailangan ako. Mas lalo kang magbigay. Bakit? Doon patutunayan ng wala kang ibang aasahan kundi si Lord. May kausap po ako. Say it this song. Sabihin mo. Sabihin mo kahit yun na lang yung pera mo. Sabihin mo, I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the overflow. I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the overflow. Yung iba, binibigyan ng assignment kapag nagtatides. Gusto ko po sabihin sa inyo, kahit hindi mong bigyan ng assignment ang tithes mo, 100%, kayang ibuhos ng Diyos at buksan duro nga walang langit. Kasi biblical yon. Natural sa Diyos na buksan niya ang langit. Tama ba, Tutoy? Tama ba, Tutoy? Natural yon. Natural yon. Bakit? Biblical. Kaya kahit hindi mo bigyan ng assignment ang iyong tithes, natural ng Diyos ibibigay ang pangangailangan mo. Ready na ho kayong ibigay? Ready na ho kayo? Ang mga Nigerian, pag nagbibigay, sumasayaw. Tingnan ko nga si Bernice kung paano sumayaw. Ibibigay natin dito at masaya kang, sabi doon, mahal ni Lord yung masayang nagbibigay. Wag yung, ori na nga, Lord, kaya naman to si Inay, lagi kong ano sinasabi pa. Ba't ko ito sinasabi? Gusto ko kayong yumaman. Are you ready? Dapat masaya ha? Dapat may step. Ready? Come on, declare. Come on, pwede na tayo magbigay. Yes, I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. Woo! Blessed to be a blessing. I'm blessed. I'm blessed. Living. Wow! Ang saya, di ba? I'm blessed. I'm blessed. Woo! Blessed to be a blessing. I'm blessed. I'm blessed. Living in. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. Declare in your heart that you are so much blessed. I'm blessed. I'm blessed. Living in the blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the overflow. I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the overflow. Living in the overflow. Living in the overflow. Pwede ko po bang tawagin ng... Kami lang pala ang pastor din eh. Pastor Nato, mag-isang tape, mag-isang ano tayo. We will lift our hands towards our tithes and offering. Let's pray. Again, kahit hindi mo bigyan ng assignment ang iyong tithes and offering na binigay, marami nang inassign si Lord dyan. Alam na ng Diyos ang para sa'yo. Heavenly Father, we come before you, Lord. We offer these tithes and offering. Mahal ka namin kung bakit gusto naming ibigay ang para sa'yo. At humihingi kami ng tawad kung dumaan ng maraming taon at buwan. Hindi kami naging totoong magbigay para sa'yo. Sabi namin, mahal ka namin. Pero pagdating sa mga bagay at pagpapalang ipinagkatiwala mo sa amin, hindi namin kayang ibigay ng may katapatan. Humihingi kami ng patawad kung nakakain din namin ng para sa'yo. Kung nagagamit namin ang dapat ay sa'yo, humihingi po kami ng tawad.
At sa oras pong ito'y turuan mo kaming sabihin ng totoo at gawin ang isang bagay na mahal ka namin dahil ibibigay namin ang para sa iyo. At gaya ng iyong sinabi sa iyong salita, lahat ng nagbibigay at ibinibigay ng tapat ang kanilang ikapo, pinubuksan mo ang durungawan ng langit at ibinubuhos ang matinding pagpapala. Sinabi mo rin sa kasunod na verse, walang peste na pwedeng mararanasan ang lahat ng taong sinubukan ka pagdating sa pagbibigay. Kaya naniniwala kami negosyo, trabaho, hinihinging visa, promotion, pagiging achiever sa pag-aaral, pagpuprovide lahat ng pangangailangan, kagalingan, alam naming natural mo itong ipagkakaloob. Inihanda mo na yun sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. At hayaan mong ito, Panginoon, ay magbigay ng kalwalhatian sa iyo. Kung paano kami magaling manalangin, magbasa ng Biblia, mangaral. Kung paano kami magaling sumimba, mag-A-group, mas gagalingan namin ng magbigay. Dahil ito ang ebidensya ng aming pagmamahal higit para sa iyo at para sa iba. Salamat po, Diyos. Hindi kami nakukulangan sa tuwing kami nagbibigay. Mas naiintindihan namin na mas lalo kami mong pagpapalain at payayamanin habang kami po ay nagbibigay para sa iyo at para sa iba. Marami pong salamat. Hiling ko din, Panginoon, lahat ng tinatanim namin sa iba, lahat po ng aming ibinibigay para sa iba, ito mga tao may sakit karamdaman, may pangangailangan, yung mga tanim na yun, Panginoon, ay alam po namin nagbubunga ito at mag-aani ito ng malaki. Dahil kita mo, Panginoon, yung love ng bawat isa pag kami po ay nagbibigay. Salamat po, Diyos. Dalangin namin pag nagbibigay kami, alam po namin may inihanda ka na uli para sa amin. May pagkakatiwala ka uli para sa amin. We thank you so much, Lord. Walang kahirapan sa JA1 Lukman. Walang maghihirap. Walang magkakasakit. Walang makakaranas ng kalugihan. Lahat ng tseke mapupunduhan. Lahat ng pabor, promosyon, pag-aaral, board exam. Lord, dinideklara namin si Nesel Yuhan. Natural mong ipagkakaloob iyon lahat, O Diyos. Marami pong salamat. Sa iyo po namin ibinibigay lahat at pinagkakatiwala at ipinagpapasalamat ang lahat. Ito po ang aming panalangin at ang lahat ng excited, i-bless ni Lord ay magsabi ng Amen. Malakas mo palakpak para kay Lord.